Yung petisyon ni Panelo sa Supreme Court po para sa TRO sa pagka-aresto mga kababayan ni Digong ng ICC, ng Interpol sa warrant of arrest issued ng ICC, denied po. Yan sa report ng Abogado News, 13 of 15 Supreme Court justices appointed by Rodi, will they deliver the ruling he needs? Denied po. Yan si Panelo kahapon mga kababayan nang mag-file siya. Ito yung pinalabas na not unpatriotic niya to let ICC handle case versus Rodrigo Duterte. Yan Lawyer and former Law Dean Mel Santamaria said there are practical reasons why the Philippines should let the International Criminal Court handle cases. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yung petisyon ni Panelo sa Supreme Court po para sa TRO sa pagka-aresto mga kababayan ni Digong ng ICC, ng Interpol sa warrant of arrest issued ng ICC, denied po. Breaking story siya ngayon. Yan just in, Supreme Court denies Rodi Duterte's plea for a TRO. So hindi sila pinaboran mga kababayan ng Supreme Court. Takbo ng takbo sa Supreme Court si Digong at yung mga kaalyado niya kasi 13 out of 15 justices po, mga appointees pa ng dating Pangulong Digong. Hindi man po ganyan. Kahit appointee yan ng dating Pangulong Digong, kung ano yung tama, kung ano yung legal, kung ano yung naayon sa batas po, ganun magdesisyon ang Supreme Court. Yan sa report ng Abogado News, 13 of 15 Supreme Court justices appointed by Rodi, will they deliver the ruling he needs? Denied po. Yan sabi sa report ng Inquirer, the Supreme Court says the petition filed by former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa seeking to block the government from further cooperating with the ICC failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of a TRO. No TRO, sabi ng ABS-CBN. The Supreme Court found that the petition for certiorari filed by former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of a TRO. Yan si Panelo kahapon mga kababayan nang mag-file siya. Ito yung pinalabas na statement ng Supreme Court spokesperson March 12, 2025. Basahin natin. On March 11, 2025, kahapon lang, at 4:27 p.m., the Supreme Court received the petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order or TRO and or writ of preliminary prohibitory and mandatory injunction filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronaldo de la Rosa, petitioners against Executive Secretary Lucas Bersamin et al. As respondents. Upon the Chief Justice instruction, the petition was immediately raffled to a member in charge and uploaded to the Supreme Court website. The Supreme Court also noted the very urgent manifestation with a reiterative prayer for the issuance of a TRO and or writ of preliminary injunction, which was electronically received at 11:17 p.m. that same day. After a virtual deliberation of the 94-page petition, the Supreme Court found that the petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for immediate issuance of a TRO. The Supreme Court, however, has directed the respondents to comment on the petition with prayer for TRO and writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. On March 12, 2025, the Supreme Court received 2 petitions for the writ of habeas corpus for former President Duterte filed separately by Sebastian C. Duterte and Veronica A. Duterte, si Kitty Duterte siya. This petition seek
the issuance of a writ of habeas corpus, commanding respondents, Executive Secretary Bersamin et al. To appear before the Supreme Court, produce the body of former President Duterte and explain his imprisonment. Upon the order of the Chief Justice for a special raffle, both petitions have been raffled to a member in charge for appropriate action. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleadings section of the Supreme Court website. So yung denied, mga kababayan, yung naunang petisyon filed by Digong through lawyer si Panelo, pagkatapos po si Bato de la Rosa yung petitioners. Yung anak ni Digong, si Baste, tapos si Kitty Duterte nag-file din po. Ang prayer, i-produce yung kanilang ama, ibalik dito sa Pilipinas. Wala pang desisyon, niyan sa raffle pa po. O raffle, yun ang hintayin natin kung papaboran sila ng Supreme Court. O baka may kumalat na naman na balita na tulad kahapon, tiniro na niya ng Supreme Court. Pakalat yung mga DDS vloggers, citing information galing sa kanilang isang senatorial candidate na abogado, si Lambino. Fake news pala po. O ngayon, ito na yung pinalabas na desisyon, denied. Dito po kasi kayo manood sa amin kasi kami po credible yung ating mga information na pinapalabas. Galing po mismo sa mga reliable sources natin. At tulad dito, direktang galing po mga kababayan sa Supreme Court. Kino-quote natin mismo mga documents. At kung announcement galing sa Palasyo Malacanang, galing mismo sa PCO. Walang propaganda po. Factual ang mga balita. Pati mga analysis natin dito, factual, walang karga. O ngayon, ibigay ko sa inyo itong isang pahayag ng isang magaling na abogado sa mga sinasabi na unpatriotic itong pag-turnover ng ating gobyerno. In fact, ang statement na to galing mismo kay Sara Duterte. May napakagandang balita, ay napakagandang pahayag, pananaw, yung isang magaling na abogado po, si Attorney Mel Santamaria. Not unpatriotic anya to let ICC handle case versus Rodrigo Duterte. Yan o. Lawyer and former law dean Mel Santamaria said there are practical reasons why the Philippines should let the International Criminal Court anya handle cases over crimes against humanity that took place in the Philippines, and this is not being unpatriotic. Kasi anya, unang-una, it is allowed under Philippine law. Republic Act 9851 anya, which penalizes various crimes related to international humanitarian law, allows Philippine authorities to dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of the crime. Sabi po niya, considering niya the scope of the crimes charged and their immense implications for the country's own law enforcement system, an international investigation inspires more confidence and is better insulated from destabilization, threats, violence, or undue influence. So, mas maganda ito ng trial kay Digong, mga kababayan, sa The Hague. Sa pananaw po ni Dean Santamaria, tama naman po, I agree. Kasi exploit siya ng mga kalaban. Baka gamitin pa ito na issue sa destabilization. O, di ba? Yan sabi niya, an international investigation inspires more confidence and is better insulated from destabilization, threats, violence, or undue influence. Lalo pa ginagamit po sa politika. Ginawang political issue ng mga Duterte. Sinabi pa nga po ni Digong na ito anyang pag-aresto daw sa kanya will result sa pagkapanalo ni Sara kasi sa tingin niya makukuha ng Vice Presidente yung sympathy ng mga mamamayang Filipino. Malabo po kasi kitang-kita naman po kung paano mag-behave yung mga Duterte as compared sa mga Marcos. Mabait yung mga Marcos po. Kaya lang sinubrahan nila, sinagad nila. Yan ang nangyari. Sabi po ni Attorney Santamaria, this is not anya to look down on our own prosecutors, but it would be adding more injustice to the victims if the government will not take advantage of the chance to
to have highly specialized experts on this case when the opportunity presents itself. Moreover, sabi po ni Santa Maria, it would benefit the Marcos administration if it would help the ICC prosecutor regardless of the outcome of the trial. If the finding anya is there are no crimes against humanity, the Philippines would no longer be known as a lawless and violent country. If the ICC rules that crimes were committed, it would show that the Philippines is ready to accept the truth and deliver justice for the victims. So boss, acquittal in conviction mga kababayan, maganda yung magiging tingin sa atin ng international community. Kasi lumalabas hindi natin, mga kababayan, tinotolerate ang ganitong mga karumal-dumal na krimen. So gaganda yung ating international standing. So napakaganda yung analysis, pananaw ni Attorney Dean Santa Maria. O ngayon, nagsalita si Bongo. Sabi ni Bongo, hindi na tayo magtataka kung bakit ganito yung kanyang pananaw. Siyempre, barkada niya. Boss niya si Digong. Sabi niya, Rodi's departure for The Hague niya, the saddest day in Philippine history. Sa inyo man lang po. Pero sa Marcos administration, masaya yung Marcos administration, pati yung mga Marcos supporters. Kasi po, ngayon, hindi na pwedeng magmura si Digong. Wala nang mag-interview sa kanya doon na isiminay. So at least makapagpahinga siya. Masarap yung pagkain niya at malahotel yung kanyang room. Habang binibigyan siya ng pagkakataon to defend himself. So mabawasan yung gulo dito sa Pilipinas. -1 na po. Pag na-impeach pa si Sara at saka nadamay siya dito sa ICC case with Bato in Bongo, yung nanggugulo po na mga maisog politicians na barkada ng China na nanggugulo dito sa West Philippine Sea, di at least mananahimik na po. Magkakaroon ng katahimikan dito sa Pilipinas. Kasi yung mga Pinklawan, Dilawan at Pinklawan, siya na yung kayunitin ngayon ng ating administrasyon. O di ba? Masaya na ang bagong Pilipinas. And siguro, kakalma na rin yung mga DDS kasi wala na silang leader. Mananahimik na siguro. Kasi magkakaroon na sila ng lesson na ang sobrang kayabangan, hindi po humahantong sa mabuti. Kasi biblical po siya. Pag mayabang po, sabi sa Bible, pride comes before destruction. At yung mga matatapang magsalita, sabi ni King Solomon, will reap its fruits. Ganon. Pero kung halimbawa, patuloy silang manggugulo, kakaharapin nila yung batas. Pero wala pong tukhang EJK. May due process po. Tulad ng due process na ibinigay kay Digong. Kaya yung sinasabi po ninyo, Senator Bongo, na SADES, marami pong natuwa. Isa sa mga natuwa, itong nanay ng drug war victim na si Dalia Cuartero, sabi niya, walang katumbas ang saya. Ang nararamdaman ko ngayon kasabay ng pagluha dahil sa saya sa pagkaaresto kay Duterte. Kaya, I beg to disagree, Senator Bongo. Kasi sinabi po ninyong saddest day in history ito. Sa party po ninyo, tama kayo sa party ninyo. Pero sa mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga biktima, ito yung pinakang masaya. Ito pa, sabi ng isang AJK victim, yung family wife of AJK victim, sabi niya, buti pa siya, inaresto, yung asawa ko binaril agad. Yan sabi po ni Jen Lee, wife of AJK victim, Mikey Lee. Kaya nang mahuli si Digong, maaresto po, sabi niya, sabi ko na lang, sa wakas ito na yung matagal ko nang hinihintay at matagal nang hinihintay ng pamilya, ng mga pamilya. Ayan po sila, napakarami. Ito naman yung uncle ni Kian de los Santos. Sabi niya, mapalad ang ating dating Pangulo dahil nabigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang aking pamangkin ay hindi na dinala sa korte. Ang daming akusasyon ay binato, tapos pinatay. Hinintay ito ng pamilya. Hindi lang ito para sa amin, para rin ito sa mga pamilya ng naging biktima. So, naintindihan mo na po, Senator Bongo. O ngayon,
mapalad pa kayo. Tama itong mga kapamilya na naging biktima ng AGK. Kasi kayo, binigyan ng due process. Si Digong binigyan ng due process. At halimbawa, lumabas na rin yung warrant of arrest laban sa inyo kay Bato et al. At least, may pagkakataon kayo na idepensa yung inyong sarili. At halimbawa, ma-acquit kayo, di malilinis yung inyong pangalan, pwede kayong bumalik uli sa politika para maglingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. O di ba ganon? Tulad ni Laila de Lima na nakulong for almost 7 years. Ngayon, kandidato na naman po. Party list representative candidate ng mamamayang liberal. Ganon lang ang buhay. Weather lang. O, ito yung reaction ni de Lima kahapon. Ngayong araw natibag ang unang bloke sa kariang ginawa ni Duterte. Masalimuot ang landas tungong hustisya, ngunit sa dulo, lagit-lagi itong mararating. Kaya ngayong araw, nabuksan ang sugat ng lahat ng pinahamak, pinatayan, sinupil at ginipit. Nakakapagod, ngunit ganoon lamang talaga yun. Ilang taon ang ating nilaan para makita ang unang pagbagsak. Bukas, sisimulan natin ang tuluyang pagguho ng hustisya, inustisya. Laban lang, sabi po ni Laila de Lima. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.